ICI, dalawa lang pinakita, palpak na. Pero makita nyo mamaya kung gaano kasama ang mga proyekto ron. That's in Ilocos Norte noong November 13. Dalawa lang pinakita, yan ang pinakamaganda nila. Kamay lang, natatanggal na yung semento. Nueva Era, Ilocos Norte. Yun lang pinakita. Tapos, iba pa. Unless completed, by the way, for your information, all the projects in Ilocos Norte are paid in advance. Lahat sa buong bansa, paid in advance, kaya marami silang pera na kolekta. Tuloy. Ilocos Norte lang na ito. Wala pang Bulacan, wala pang Mindoro, wala pa yung iba. Sa Ilocos Norte lang ipapakita natin. All paid in advance. Yan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Ghost Project, Substandard, the province of Bongbong Marcos and District of Congressman Sandro Marcos. Sa mga taga-ICI, tinulungan na namin kayo mag-investiga sa mga substandard na project ni Congressman Sandro Marcos sa 1st Congressional District ng Ilocos Norte. Sa Barangay Gabo, Lawak, Ilocos Norte, ilang buwan pa lang ang flood control sa Patsan River na sira agad. Ito sir, pag-truck feeder ko eh. Kung sir, ayun lang. Nagyan ng parang ganun mga simple na scale. O sir, bali pangalawa na pag-truck. O sir, yung dati kasi nasira, tapos nilagyan, tapos nasira na naman, tapos ito na. Ito na. Bali, 1 year lang. Pangalawa na sir, pang isang taon na sirap sir. Ilocos Norte lang po ito. Ganyan mga proyekto nila. Paid in advance. May mga date pa yan. Pagsan River, Ilocos Norte. Substandard. Pulo River Poblacion, Municipality of Arams, ilang buwan pa lang, nasira na ang revetment project. Sira kagad, kaya ngayon, another project na naman. Wow! Completed, nasa record. Naka-record po sa Public Works and Highways na bayad na lahat ito. Puro substandard, puro ghost project. May date yan. Nandiyan yung mga date. Sige, tuloy. Saan? June 30, 2024. 20. So, lahat ng project ito na fully paid, may project completed as per record, completed, paid. Sige, tuloy lang. At sa Patsan River, sa Sarap, Ilocos Norte, bagong flood control, gumuho na. Sa aerial view, makikita ang laki ng sira. Sayang ang pera. Ngayon, delikado na ito sa mga turista. Pati daan, naapektuhan na. Ito, completed lahat. Sa record, all paid, completed. Hindi lang alleged to, completed with record. Another sa Pagudpod, papuntang lungsod ng Adams, maradaanan ninyo ang sirang tulay. Pakiayos naman sa kontraktor, delikado na mga sira na katiwangwang pa mabakal.
Papunta naman sa windmill sa Barangay Tagiporo, tingnan ninyo ang revetment na nasira. Kakahiya naman, nakikita ito ng mga turista na dumadaan sa area. Pacheck na lang din po ang ginagawang flood control sa poblasyon municipality o Pasukin. May reklamo kasi ang mga residente. Nasa isumbog ng Pangulo website din ito. Another gross project, anomaly. Marami pa yun, ha? Because they have less than 200 flood control project in Ilocos Norte. Marami pa yun, pero tatagal tayo, kaya shortcut na natin. Another gross project, anomaly in Ilocos Norte, December 29, as the Daily Tribune. But residents of Barangay Kaparwan, Pintig, Ilocos Norte are staring at today is not a bridge, but a concrete piles rising from the river. Even as government records show, a 28.46 million project Facebook as completed. Completed na raw yan. Yan ang mga project nila sa Ilocos Norte. Unfinished pero paid. So maliwanag. Maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw na niloloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Tuloy lang. Ang kontraktor, karamihan, yung tinayo nilang mayor sa Lawag, si Alcid, bawal yan, pero paborito ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Naka-record. January 30. So, lahat naka-record po. Wala akong nilabas dito na hindi naka-record. Sige, tuloy mo. Ayan, ang Megapolitan ay owned by Mayor of Lawag. Lawag City of Bongbong Marcos. Paborito yun ng kontraktor. Lawag City Mayor, favorite contractor. Wala lang hiya ito. Bigyan ng bilyon. Flood control. Hindi na alas completed yung mga yung bayad na, may date eh. These are all the projects in Ilocos Norte. Oh. Kung hindi ghost projects, substandard. Meron ako ilalabas na kaisa-isang AI video dito sa presentation na ginawa ko. AI lang ito para maliwanag. Mr. President, the country heard your promise. Now we're watching your choices. Noong 2024 SONA, ipinagmalaki mo ang 5,500 flood control projects. Pero nang dumating ang baha ng 2024, Mother Nature fact-checked your numbers. At pagdating ng 2025, unti-unti nang nabuo ang larawan ng katotohanan. August, lumabas ang whistleblowers. September, DPWH engineers testified sa Senado, ghost projects, kickbacks, bilyong insertions. At ang pinakamalakas na pasabog, a video from Zaldico naming you and Martin Romualdez as the masterminds behind 100 billion pesos flood control insertions. After that, everything snowballed.
Now, the DPWH and the ICI, ang mismong fact-finding bodies na kayo ang nag-create, are recommending plunder charges against Martin Romualdez at Zaldico. Pangulo, this isn't politics. This is credibility. You said walang sasantuhin. You said the truth matters. Then let the truth cut close to home. If you want to save your presidency, start with Martin. O maliwanag po na binanggit na si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Hindi pa up to now. Dahil pinsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Nag-testify si Gutesa, hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yon. Gagamitin nila para hindi dahil yun na nagturo sa kanila. So si Gutesa nakatago na kay Martin Romualdez at plano nilang gamitin pag pinahal sila sa ombudsman. Pero walang kwentang ombudsman dahil ganun na rin. Start with Martin Romualdez. Wala, up Because to now. justice only matters if it reaches your own family. Pangulo, the nation is watching, and history won't forget who you choose to protect. The nation is watching, history won't forget. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noon, 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaulang ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaulang ng Kongreso ito, 500 billion. Binawasan ang President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin tumibo ang Pangulo. Hindi pa rin tumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating Speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? May pisambu eh. Maraming salamat, Congressman Naigaya Rize. Sana marami gagaya sa'yo, si Manong Chabinto. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger, pakinggan natin na nag-comment, si Michael Cayo, para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Zaldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Zaldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukin na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niya si PBBM ngayon, dahil kumanta si Zaldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito.
So, tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat, Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo, Manong Chavez Singson. Panireklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Desyo, nagagalit siya. Desyo, manggabi ang recognition. Desyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirmahan pa rin. Alam na niya na i-scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak ni Saldico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggalan niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So inapurbahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi na galing sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC, na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron silang sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya walang makaibig ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala lang umibig sa Senado. So, bago lang tuloy ko ito 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa, ito yung GAA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Then 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko ang allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion.